dito pala meron pala tayong biniling CNC clutch bell ng Koso. Ayan. So bali ito, i-full review natin itong clutch bell na ito. So para ito sa Honda Click 125 tsaka 150. Ayan. So papaliwanag natin kung bakit ganito yung design ng Koso clutch bell. So bali dito meron pa siyang manual guide kung paano yung installation, tsaka meron ding Koso sticker. So ito yung clutch bell ng Koso. Ayan, CNC cut na yan mga kaalpa. So may nakalagay rito, high performance clutch bell 24E. Ayan, so ganito yung design nya. Sa mga baguhan, hindi nyo agad-agad mapapansin kung ano yung pinagkaiba nito sa aftermarket. So ito, papaliwanag ko na. So dito sa Koso bell, ayan, wala siyang groove dito. Parang stock lang din yung design niya talaga. So ito, naka-design ito for durability. At kung mahilig kang mag long ride, kung daily use ka, kung nagde-deliver ka, good sa itong Koso. So may dagdag performance din naman to. At isa pa rito sa pinagmamalaki ng Koso na clutch bell, ito yung heavy load and light load design nila. So mas na-improve nito yung torque sa low speed, tsaka mas ma-response nga siya pagdating dito sa engine output natin. So mas efficient yung acceleration nito compared dun sa stock. Dito sa loob na to, mas maganda yung pagkakakapit niya kaysa sa stock, kaya hindi na nila ni-regroove yan. So dito sa outer groove, dito sa design nila, mas nag-increase yung cooling system, tsaka nare-reduce nito or nababawasan yung init, so pag may friction. And then maiwasan din yung pagka-burn ng clutch lining natin, or mababawasan yung slippage. Tapos ma-improve nga yung structure strength nung clutch lining natin dito sa design na to. At medyo magaan nga ito compared dun sa stock parts, kasi nga ito naka-lighten na siya. Marami na siyang mga butas-butas dito. Yun yung pagkaka-design nila. So dito sa Koso clutch bell, mas maganda to kaysa sa stock. So katulad nga ng sinabi ko, na-improve nito yung grip, and then mas matibay siya, tsaka mas mare-regulate niya yung heat management or yung init nga, no, compared dun sa stock parts. So good day nga sa inyo mga kalpa, no? Ito pala yung update sa unit natin. So magpapalit nga pala tayo ng Koso na CNC clutch bell, and tapos Bwin na 2000 RPM. Mas maganda tong clutch spring nila ngayon, mas mataba compare mo sa old model. And then magkakabit tayo ng bagong lining na HBK. So ito, sponsored lang sa atin ito sa TikTok. Solid, thank you po. So pre-sample lang ito. Napakakapal din ng lining, oh. Napakaganda. So papalitan na natin ng spring to. Ito muna siguro yung ilalagay ko na clutch lining AC. So itatabi ko muna yung nakabit dun sa atin, kasi ito test sa atin kung ano yung output nito sa mga Honda Click 125 and 150, kung ano yung magiging performance. So itong Koso na clutch bell, binili natin kay Boys Toys. So nag-iisa na lang itong stock na to. Pag naghanap kayo ng mga Koso parts, PM nyo lang sila. Sa mga Carp and FI, marami sila. So yung iba kasi hindi sila nagpo-post masyado sa Shopee. So ito, meron pang manual guide. So ito yung gagamitin natin. Ayan, pang Click 125 and 150. So bali maganda yung gamit nilang materials dito. Ayan. Tapos kung mapapansin ninyo, walang groove
yung bell ng Koso. So merong ibig sabihin yan. So para siyang stock, pero mas better to kaysa sa stock. Ayan o, wala siyang group, di ba? Hindi, stock is good, pero Koso is better. Ayan. So mas mas maganda to sa stock kasi medyo magaan siya, tsaka naka-lighten kasi. Ayan, bali magiging ganyan yung itsura niya. Kaya nagtigas tayo ng spring, naglilimit kasi. So nagpapadagdag pa ng matigas na clutch spring yung unit natin. So walang dulo, malakas lang siya sa arangkada tsaka gitna, kaya magtitigas tayo. Kaya matigas para pagka umangat na yung bola tsaka yung sa belt, ito kaya matigas, matagal niyang makukuha or matagal niyang itataas itong lining. So para pagka sumagad na yung lining dito, kakapit na to dito. Tapos pagka binitawan mo na yung throttle, babalik na kagad siya yung sa lining. So ito kasi malambot to, nakukuha niya kagad. So umaangat agad yung lining dito sa bell natin. So ngayon ikakabit na natin ito. So dito na install na natin yung Bwin na clutch spring. Ang hirap niyang install. Ayan. So ilalagay na natin to sa motor natin. Ayan, bali nagtatanggal na tayo rito. So stock pa lang yung gamit natin dito. Ito na yung ipapalit natin. Tatanggalan natin.
lang siya sa gas. Namatay lang yung GoPro kanina eh. Oh, test run pa lang kanina na. Tubar agad yung nawawas. Kailangan pang maritune ito. Ayan, malakas siya sa arangkada at dulo. Dumudulo na siya. Hindi katulad nung dati. Kasi nare-reach niya kagad yung RPM sa may clutch. 1.2 kasi yun. Dito 800 yung dinagdag natin, bali 2,000 na. And sana nagkaroon ka na ng idea. So doon sa Koso clutch bell, napakaganda nung performance niya. So mumurahin pa yung nilagay nating lining doon na yung HBK, pero nakita nyo naman yung kapit, solid tsaka quality. Tsaka malakas siya sa arangkada tsaka sa dulo. Yung RPM niya, patay yung RPM niya sa sa gitna. So naka tresera ka na, pero yung takbo segunda pa lang eh. So siguro mag-adjust pa tayo sa bola. Tsaka nung nagtaas tayo ng clutch spring, yung take off niya, kailangan mo pa ng puwersa talaga sa throttle. So ganun talaga kasi nagtaas tayo ng clutch spring eh. Pero kapag pagka nakabuelo ka na tapos binitawan mo na yung throttle, may free wheel siya eh. So hindi rin siya makonsumo sa gas kasi pag binitawan mo, magre-release yung lining eh. So bibitawan niya na yan, mabilis niyang ibibitaw yun. So pag tinrottle mo kasi pag arangkada, matagal niyang ma-reach yung kapit dun sa bell. Kaya pagka traffic, ayun, medyo magastos lang sa konsumo ng gas. Pero pagka long ride, pag rektahan, ayos yung takbo niya, lalo na pagka loaded kayo. So yun lang yung update dito sa unit natin. So nakukulangan pa ako sa takbo ng K-Works. Baka sa susunod magpapalit tayo ng HIRC, tapos mag-experiment tayo, magiging scientist muna tayo para makuha natin yung mga magagandang reviews. So hanap ako ng mga shop dito sa Shopee. Pagka gusto ninyong bumili ng Koso clutch bell, iwan ko yung link dyan sa baba sa pin comment at dyan sa description box. So yun lang mga ka-alpha, thanks for watching. Sana nagkaroon kayo ng idea. I know is not enough.